Welcome po sa aking vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang development ng mental disorders. Maraming teorya ang nagsasurround sa development ng mental disorders. Ang ipipresent ko sa inyo ngayon ay ang tinatawag nating diathesis stress model. Isa ito sa mga tinatanggap na teorya para sa pag-develop ng mental disorders. Ah, Ang teorya ay hindi isang fact, hindi ito isang katotohanan. Ito ay isang haka-haka na nag-a-attempt na magpaliwanag ng paano nabubuo ang isang bagay. So, ang diathesis stress model ay nag-a-attempt na ipaliwanag kung paano nabubuo ang mental disorder. Meron tayong tinatawag na diathesis o tendency na magkaroon ng sakit, medical man o psychological. Ito ay genetic o namamana. Ang stress naman, alam natin familiar tayo sa stress. Ito ay isang psychological na tensyon kung saan ito ay isang natural na reaksyon sa mapanghamon o mapagbantang sitwasyon tulad ng job interview, exam sa paaralan o problema sa pamilya. Ang job interview ay isang mapanghamon na sitwasyon. Ito ay pangangailangan ng lahat. Ibig sabihin ang trabaho ay pangangailangan ng lahat para kumita, para may pagkain sa araw-araw. Kaya ito ay isang mapanghamon na sitwasyon. Kailangan itong malampasan. Ganon din ang mga exam sa paaralan, kailangan pa ipasa. At sa mga nag-honors naman, kailangan mag-top. Ang problema sa pamilya ay mapagbanta sa mental health. Kahit anong stressful situation ay mapagbanta sa mental health. Masasabi natin na ang stress ay hindi traumatic, pero maaari itong mag-lead sa trauma kapag ito ay lumala. Tignan naman natin ngayon ang bar graph na ito na magpapaliwanag sa atin na kung ano o paano na-develop ang mental health, ang mental disorder sa pamamagitan ng diathesis stress model. Sa bar graph na ito, makikita natin ang kulay pula ay ang level ng diathesis, ang kulay asul ay ang level ng stress. Sabihin natin ang dalawang bar na ito ay dalawang magkaibang tao. At ang kulay dilaw na linya sa taas ay ang hangganan na kung saan ang isang tao ay maaaring magkaroon ng mental disorder. Makikita natin na mas mataas ang diathesis level ng pangalawang tao kaysa sa unang tao. At pareho lang sila ng stress level. Dahil sa mas mataas ang diathesis level ng pangalawang tao, kaya siya lumampas sa boundary o hangganan ng pagkakaroon ng mental disorder. Kaya siya nagkaroon ng mental disorder dahil sa mataas niyang diathesis. Meron siyang tendency, mas mataas na tendency para magkaroon ng mental disorder dahil namanan niya ito. Bukod sa mental disorder niya, bukod sa kanyang diathesis level, meron pa siyang additional stress level, kaya lumampas ito sa boundary. Kaya siya nagkaroon ng mental disorder. Sa pangalawang bar naman, bar graph naman, ang diathesis level ay ang kulay green, ang kulay berde, at ang stress level naman ay ang dilaw. Makikita natin na ang boundary ay ang kulay pula na linya sa taas. Makikita natin na ang diathesis level ay pareho lang para sa dalawang taong ito. Ngunit, ang stress level ng pangalawang tao ay mas higit sa stress level ng unang tao.
Kaya siya lumampas sa boundary ng pagkakaroon ng mental disorder. Kahit pareho sila ng diathesis level, sumobra naman ang level of stress ng pangalawang tao, kaya siya nagkaroon ng mental disorder. So masasabi natin na wala man ito sa level of diathesis, meron naman ito sa stress level ng isang tao sa kung paano siya nagkakaroon ng mental disorder. So anong maiko-conclude natin? Anong conclusion natin sa dalawang bar graph na ito? Mataas sa diathesis level man o mataas na stress level, kahit sino ay pwedeng makadevelop ng mental disorder. Namama naman o hindi, parehong contributing factor ang dalawang ito sa pagkakaroon ng mental disorder. Mahalaga na pangalagaan ang sarili laban sa stress, sapagkat namama naman ito o hindi, dahil sa stress, maaaring magkaroon ng mental disorder ang isang tao. Maraming salamat po sa pakikinig. Mag-email lamang po sa ritamirano.rside@gmail.com kung nais magkaroon ng appointment para sa psychotherapy sessions. Maraming salamat po. Ito po si Rita Mirano, isang registered psychologist.